So far, nakalipas po yung mga ilang linggo and we are still stuck on paragraph 1 and there's a good reason for that. Napaka-importante po na hinihimay-himay po natin kung sino po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. We've come to learn that God is the only one true God. At kapag sinabi po one true God, hindi nangangahulugan na siya po ay isang persona, kundi siya po ang tunay na Diyos sa kabila po ng mga nag-aangkin ng titulo ng mga Diyos-Diyosan na hindi naman talaga tunay o buhay. Siya lang ang tunay na Diyos, so therefore He's one. Pero yung one God na yan, ibinunyag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tatlong persona. We've also come to learn last week na ang Diyos po ay nabubuhay sa kanyang sarili. And that comes to the doctrine of aseity. Aseity of God. Now, nais ko rin po maidagdag ho dito bago po natin pasukan yung third clause. Kapag sinabi po yung salitang o termino aseity of God, we know this to mean the independence of God. Now, kapag sinabi po yung termino independence of God, that means ang Diyos ay hindi katulad po natin at hindi tayo katulad ng Diyos to this distinction. Ang Diyos po, kahit mawala tayo at mawala po ang lahat ng bagay, He remains as He is. Wala nagbabago sa Kanya. He does not need us. Tayo naman, hindi natin kagaya ang Diyos dahil kapag wala ang Diyos, wala din tayo. Because God is the one who gives us life. Nakasalalay ang ating buhay kalakasan sa Kanya. But God does not need us. We need Him. The aseity of God. Everything comes from Him. Yun ang ibig sabihin po niyan. Bukod pa ho dito, when we also talk about the aseity of God or the independence of God, sa lahat ng binabanggit po sa Biblia, ang tunay na may kalayaan na gawin whatever they want is not man, but God. God does anything and everything that He pleases to do. Tayo, may mga ninanais tayo na gawin, pero hindi natin magagawa. Halimbawa, nais ko po lumipad. Well, without an airplane, without a parachute, without any of these things, hindi mo magagawa. You cannot do it naturally. Pero ang Diyos, He can naturally create. He can naturally sustain. He can naturally judge. He can naturally do this, He can naturally do that. Bakit po naturally? Because He's God. By being, God is God. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Salmo 115. Tignan po natin ang Salmo 115. Talatang 3. Bakit ko po nasabi? God is able to do anything that He wants because He is aseity. Salmo 115 verse 3. Tignan niyo po nakalagay sa talatang 3. Salmo 115 verse 3. Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Now, meron po tayong kapatiran na nasabi ho niya sa isang kapatiran that I overheard. Sabi niya, bakit ganon? Sinabi ng aking mga anak that kung ang Diyos, He can do anything, bakit nagkaroon ng brownout dun sa tinitirahan po nung kakilala yata ho nila? How come He doesn't want to turn the light on if He can do anything? And the answer to that, mga kapatid, is this. God can do anything because He's God. Pero yung anything po na yon is to be understood in light of His will and purpose. At may mga kaharap po tayo ng mga pilosopo na tao na sasabihin po nila, kung ang Diyos kaya po niya gawin ang lahat ng bagay, bakit hindi niya kayang magsinungaling? And the answer to that, God will not do anything that is against His nature. Okay? So yung mga pilosopiyang na katwiran, kagaya ng if God can do anything, bakit hindi niya kaya magsinungaling? Well, that's not really a good understanding of God kasi God will only do things that are tied in sa kanyang kalikasan. Okay?
So bakit po siya gumagawa ng righteous things? Because by nature, God is righteous. All His ways are perfect. Bakit po? Because by nature, God is perfect. May kapangyarihan at may karapatan po siya humatol. Because by nature, God is a judge. Pero hindi magagawa ng Diyos magsinungaling is because it is not His nature na magsinungaling. He is the God of truth. So yun po yung mga ilang karagdagan na nais ko po maibigay ho sa atin concerning the aseity of God. Ngayon, kung babasahin po natin ang ating confession, sa paragraph 1, sabi po dito, basahin po natin the whole thing till we get there, ang ating Panginoon ay buhay at iisa bilang natatanging tunay na Diyos. We've learned that. At siya'y nabubuhay sa kanyang sarili. So we've learned that. At ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang makaunawa o nakakaabot sa kanyang persona, maliban lang ang kanyang sarili. So yan po ang itotoon po natin na pansin. Anong ibig sabihin? Ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan. Walang nakaunawa o nakakaabot sa kanyang persona, maliban lang ang kanyang sarili. In English, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself. So ano hong ibig sabihin po niyan? Dahil po ang Diyos is aseity, also known as the independence of God, sabi din po ng ating confessions, ayon sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan, at walang nakaunawa o nakaabot sa kanyang persona maliban lang ang kanyang sarili. And this means that God by nature is infinite. Sa doktrina po ng Biblia, lalo na po sa pag-aaral po ng the theology and attributes of God, may tinatawag po na aral na kung tawagin, the infinity of God. Or minsan, tinatawag po ito, the infinitude of God. Okay? Now, what does that mean that God is infinity? Or what does the teaching and doctrine of the infinitude of God mean? Kasi sabi nga ho dito, sa kanyang kalikasan, siya'y perpekto at walang hanggan, walang nakaunawa o nakaabot sa kanyang persona, maliban lang ang kanyang sarili. In English, infinite in being. God is infinite. Ang definition po na salitang infinite is very important kasi ayon po sa Google Dictionary, the definition of infinite means limitless or endless in space, extent, or size, impossible to measure or to calculate. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay walang katapusan. Hindi mo siya masusukat, hindi mo mabibilang ang kanyang persona or we could say, ang kanyang katangian bilang Diyos. He is limitless. Tayo, limited. Ang Diyos ay limitless. Tayo, we have an end. Napag-aralan natin kanina, we have an end. Pero ang Diyos is endless. Wala siyang katapusan. Siya ang may karapatan na magsabi, ako ang simula at ako rin ang katapusan. Ako ang Alpha at ako ang Omega. Subalit, when we talk about the infinity of God, ito po ay nahahati sa tatlong bagay. When we say infinity of God, what we are saying is, pagdating sa kanyang katangian, kalikasan at persona, He is infinitely perfect. Yun ang ibig sabihin po nun. He is a perfect God. Walang measure ho yun. Ayon po sa isang theologian in systematic theology, na ang pangalan po is Louis Berkhoff, ito po ang kanyang sinabi. The infinity of God is that perfection of God by which He is free from all limitations. So malayang magagawa
ng Diyos ang anumang gusto niya because by nature, He is infinite. Di ba sinasabi po ng Biblia, hindi napapagod ang Diyos. Ang tao napapagod. The one who watches over Israel does not sleep nor does he slumber. Hindi natutulog ang Diyos. Pero tayo ay nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam po ng antok, pero ang Diyos kailanmay, hindi ho siya napapagod, hindi inaantok because God is infinite. Bukod pa ho dito, when we talk about the infinity of God, nabanggit ko po that this touches upon three things. Halimbawa, when we say God is infinite, infinite sa anong konteksto? When we say God is infinite in relation to time, siya po ay eternal. When we say God is infinite in regards po to being, kung sino siya, then He is perfect. And when we say that God is infinite, pagdating po sa immensity, pag-aaralan din po natin yan in greater detail sa mga susunod na Sunday school lessons po natin. He is omnipresent. So what do you mean that God is infinite? It means when it comes to time, God is not bound by time. Malinaw na itinuturo po ng Biblia that God inhabits eternity. Nabasa din po natin kanina sa Psalm 90 verses 1 and 2, O Diyos, from everlasting to everlasting, you are God. Bakit po ganon? Because He's infinite. Tayo, when it comes to time, notice this, from 70 to 80 years lang tayo. Ang Diyos, from everlasting to everlasting, He is there. He is God. Because by nature, He is infinite. Kaya nga, nabanggit ko nga ho sa inyo kanina, hindi magagawa ng tao o anghel na makapagbigay ng buhay na walang hanggan because by their being and nature, that's not who they are. Ang Diyos lang ang may karapatan na magbigay ng buhay na walang hanggan because by nature, He is infinite. You see? Bukod pa ho dito, sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo that pagdating po sa persona at katangian po ng Diyos, the reason why God is infinite in being is because He is perfect. Natatandaan niyo po ba yung tinuro na ating Panginoon sa Mateo 5:48? Be ye perfect because God is perfect. Bukod pa ho doon, kung babasahin po natin ang Salmo 18. Salmo 18. Psalm 18. Talatang 30. Psalm 18 verse 30. Tignan niyo po nakalagay. Salmo 18 verse 30. Paano po natin nasabi o bakit po natin nasabi that God is infinitely perfect? Sabi po dito, ang pamamaraan nyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang iyong mga salita ay maasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. In English, as for God, His way is perfect. Now here's a question. Why is God's ways perfect? It's because by nature, the infinity of God is perfect. So in other words, kung ang definition po na salitang infinite means walang katapusan, has no boundaries, it's limitless, that means ang perfection po ng Diyos is endless. Hindi siya maaari magkamali. So kapag may pinlano ho siya sa ating buhay, because He's infinitely perfect, hindi ho tayo mapapahamak, kundi mapapabuti po tayo sa Kanyang plano. Because He's infinitely perfect. Ang Kanyang tuntunin, perfect. Ang Kanyang pamamaraan is perfect. Ang pagtawag niya ho sa atin is perfect. Ang hangganan ng ating buhay is perfect. Lahat ng Kanyang dinesign, lahat ng disenyo sa buong sansinukob, while the sun doesn't get any closer to
the earth and why the earth shouldn't get any further away from the sun, kung bakit po calculated ang lahat ng mga between, is because God by nature, by being, is perfect. Perfect ang kanyang salvation. Perfect ang kanyang covenant theology plan for us. Perfect ang lahat ng bagay. Kaya kung titignan po natin ang storyline po ng Biblia, hindi natin masasabi ito ay gawa-gawa lamang ng tao. Biro mo, ang unang propesiya, patungkol po sa isang babae na manganganak, at yung anak na yun ay dudurog sa ulo ng ahas. And as you carry on the storyline of the Bible, kitang-kita ho natin how everything fits together in unity. Dahil the mind of God is perfect. Hindi ho natin siya maaabot po doon. Ngayon, pagdating po sa immensity, God is infinite pagdating po sa kanyang omnipresence. Okay? And what does that mean? It means, hindi ho natin mailalagay po ang Diyos sa isang location. Now, if that's the case, bakit po binabanggit ng Biblia ang Diyos natin ay nasa langit? He's in heaven. Pero at the same time, sinasabi po ng Biblia, kung ihihiga ako sa Sheol, nandun siya. Kung pupunta ako sa west, nandun siya. Kung pupunta ako sa east, nandun siya. Pero sabi ng Biblia, siya ay nasa langit. We have to understand that when God says He is in heaven, it is not to mean He is bound by that location. Kundi ang ibig sabihin, God is in heaven, mas mataas siya kaysa sa atin. He inhabits eternity. So yung ganong klaseng pananalita ay may tatawag po natin, language. Okay? Kapag sinabi anthropomorphic language, it means nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa isang mababaw na paraan na angkop lang sa ating maaabot pagdating sa pagkakaintindi sa Kanya. Because God is so infinite, paano magagawa ho ng Diyos na ipaunawa kung sino ho siya sa atin? He has to speak to us in human terms. So when God says He is in heaven, it's another way of saying, mas mataas ang kanyang posisyon kesa sa atin. Pero at the same time, God is all over the universe in the sense that dahil po endless ang kanyang pagiging Diyos, and His presence is all over, and therefore immensity, wala tayo matataguan na lugar sa Diyos. Kaya tignan niyo po yung sinasabi po dito mga kapatid sa Salmo 139. Napakaganda ho nito. Salmo 139. Okay, Psalm 139. At basahin po natin dito mga kapatid sa talatang 1. Or verse 7, verse 7. Verse 7. Paano ba ako makaiwas sa iyong espiritu? Saan ba ako makapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y iyong patnubayan at tulungan. Maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw, dahil para sa inyo pareho lang ang dilim at ang liwanag. So, when we talk about God is infinite, in relation to time, He is eternal. In relation to His being or His personhood, masasabi po natin, He is perfect. Perfect mercy, perfect love, perfect holiness, perfect power, perfect everything. And when we talk about His omnipresence, hindi ho natin siya malalockdown lang sa isang location. When we talk about the omnipresence of God, mga kapatid, that means God is endless when it comes to His presence. Pero it doesn't mean He's bound to one location. At kapag sinabi po ng Biblia, God is in heaven, that is another way of saying God is above us and we are earthly.
Kaya in Isaiah 55, dito na ho tayo magtatapos, Isaiah 55, beginning at verse 8, Isaiah 55, verse 8, tignan niyo po ang nakalagay dito mga kapatid. Isaiah 55, talatang 8, sabi po ng salita ng Diyos, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kesa sa inyo. So we have to leave it at that. When we say that God is infinite, when it comes to His perfections, His eternality, His immensity, wala po itong katapusan. It is endless. And this is the reason why sinasabi po ng Biblia sa atin, huwag tayo mag-atubiling na lumapit sa Kanya. Because God's power is infinite. He can raise the dead. He can hati yung pulang dagat. He can create life. He can give you a new heart. Walang imposible sa Diyos. So, that being said mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral po nitong evening on the infinitude or infinity of God, ito po nawa ay naging klaro ho sa atin. Do we have any questions this evening sa ating napag-aralan? Any questions po this evening concerning the infinity of God? Okay? Well, kung ang lahat ng bagay po ay naging klaro ho sa atin, purihin po ang Panginoon and let us pray.